Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ito na nga ang pinakahihintay ng taong bayan na tuluyan ang pagligwak sa House of Representatives o di kaya ay mas kilala sa ating Kongreso at pati na rin itong si Tambaloslos Romualdez bilang Speaker ng Kongreso ng ating bansa. Wala na pang nagawa itong mga pulpolitikong ito sa naging desisyon nitong ating presidente. Kuting ng Norte dahil nga umano ay tila ba ginawa na lamang nila ang kanilang kagustuhan na hindi man lang inabisuan itong presidente nating Kuting ng Norte. Hindi na nga nakatiis pa itong si Kuting sa pinaggagawang kabalbalan nitong kongreso at mga pulpolitiko na ito, kaya sinabi umano na mas mainam na alis itong kongreso bilang isa sa mga parte ng ating gobyerno. Wala ngang nagawa itong si Liza Satanas Ismags sa naging desisyon nitong asawa niyang Kuting dahil nga ay nanlaban daw umano itong si Kuting at hindi nga siya nakapalagpa. Talagang itong si Lizatanas Ismags ang ahas ng Malacanang ang tunay na nagpapahiya dito sa ating bansa at dito sa kuting nating presidente. At dahil din sa kanya kaya bumabagsak ang ating bansang Pilipinas. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Merong nagsabi, tulad ng ginaya ni Apo Lakay noon, tinanggal niya kongreso, senador mga vocal, agree ako dyan sa revolutionary government. Kahit anong sisiyang gagawin sa mga Duterte, wala nang naniniwalang mamayan ng Pilipinas. Praying for the Duterte family. Okay po sana yan kung aayon ng Marcos, pero sa nangyari po, magkasabwat po ang Malacanang at ang Congressman Speaker at pakikialam ng isang gahaman sa Malacanang only in the Philippines. Kahit ano pa klaseng gobyerno magkaroon, kung ang mga mandurugas at kawalang hiyan ay nandyan pa rin, ang labas ay parehas lang sa dati. Sana ituloy na to. Matagal na tong sinasabi na Atty. Panelo na mag-revolutionary. Tuloy nyo na. Baka puro daldal lang ito. Tagal na po kaming naghihintay para matapos na tong isang bangungot sa Pilipinas na paghihirap. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mga Pilipino ayaw ng tsa-tsa. Wala talaga tayong magagawa kahit na ano pong gawin ninyong propaganda, no? Ito po rejected po, no? Actually hindi po tsa-tsa yung nire-reject eh. Ang ko nire-reject dito ng mga Pilipino ay ito pong mismong nag-endorse sa tsa-tsa. Sino ba yung mga nag-endorse niyan? Siyempre, walang iba kundi si Speaker Martin at saka tong ating Pangulo, no? Gustong-gusto nilang baguhin yung saligang batas. Yan po, nagpapasya na po ang tao. Walang amount ng propaganda. Nakakatawa nga, no? Tapos, ito po, yung kapalpakan po sa NAIA, panibagong kapalpakan sa NAIA, brown out na naman. Kaya maghanda na po kayo, no? Maghanda na po kayo na isisi na naman yan sa mga Duterte. Brownout, 3 oras, sa NAIA Terminal 2. Ang walang kamatayang katwiran na hindi ko na po alam kung ano po ang katwiran nila dyan sa lintik na brownout na yan. Kapit lang kayo at alam na natin ang kasunod niyan. Isisi na naman yan sa mga Duterte. Basta lahat ng kapalpakan, wala man kaming gawin, at least na isisisi namin sa mga Duterte. Ang mantra, yan po ang gustong manyari, no? ng mga tao sa gobyerno na lutasin kung ano mang problema natin sa Pinas, isisi na lang sa mga Duterte. Ano pa? Yan. Tuloy lang po ang paninira ng mga Duterte kaya BP Sara at nakuha pang pag-resign eh. Unahin ko lang po to, no? Ito balita po sa AK Asia. Ilang oras pa lang po nakalipas. Chinese President Xi Jinping met with US businessman
executive on Wednesday, including Blackstone CEO Stephen Schwarzman, Qualcomm President CEO Cristiano Amon, MGM Resorts International, etc. Ang dami pong minute na mga negosyante Amerikano. Alam nyo, di ba yan ang nakakatawa sa atin eh. Yun pong mga magkakasama po kasi ngayon yung Dilawan, Kakaming, Makabayan, tsaka tong mga Tambaluslos supporters. Eh wala na pong ginawa kundi po yung China sa atin dito sa Pilipinas. Na parang kaaway natin China, bawal tayong makipag-deal sa China. Pero sa totoo lang, yung American businessman, sino po ang kinakausap? Correct, si Xi Jinping, no? Ang point ko lang, kahit po yung mga Amerikano, yung Amerikano po na yung mga American business po talaga yung tunay na karibal ng China dito eh, no? Ang Amerika po at ang China ang supposedly magkalaban, no? Eh wala tayong magagawa kung mahina ang mga signal. Yan, tanggapin na natin. Teka, baka may nakaano ko. Minsan Hindi ko po alam kung paano po, eh wala eh. Hindi naman tumitigil sa akin eh. Maganda nga yung signal. Okay. Take 2 tayo. Okay. Yan po, no? Pag-usapan po natin yan. Sa Kawiang Palad, yung mga Chinese, nakikita, iba po kasi yung no? Iba po yung salita. Tayo kasi, ang problema kasi sa atin, hindi natin mapaghiwalay yung economic tsaka political, no? Galit na galit yung mga nakaupo ngayon sa China. Di ko alam kung bakit. Ito po yung epekto niyan, no? Dahil gusto natin makipagmatigasan sa China. Kaya expect po natin na tuloy-tuloy ang bombahan, alam niyo nakaka-frustrate po pag nasama kayo sa echo chamber nito mga lintik na to. Tinignan ko naman yung engagement nila ng mga nasa Twitter. Wala namang tumutuntong ng libo eh. Kaya lang naapektuhan ka dahil lagi-lagi mo silang napapanood, naapektuhan ka dahil lagi-lagi mo silang nababasa, no? Real talk po. Sa echo chamber ng umuunting mga Dilawan, Kakamping, Tambaluslos at kasama na yung Makabayan, parang panay propaganda. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas kasalanan ng mga Duterte, no? Pati yung pambobomba sa atin. Hindi ba natin pwedeng sisihin na direkta ang China? China po ang bomba, China po. Ibig nyo sabihin, ang China tumatanggap na ng order mula sa mga Duterte. O, bombahin nyo yung mga kababayan namin. Alam nyo po, yung propaganda laban sa mga Duterte, nakukuha lang po yan sa biglaan. No? Mabibigla nyo lang yung mga tao na sasabihin nyo na traitor. Kita nyo? No? Kita po ninyo itong sinasabi nila. Nagkakaisa na sila eh. Nagkaisa na po ang mga Duterte pagdating dito sa West Philippine Sea. Ang tanong, o di okay na, hindi na tayo bobombahin. Kasi traitor na yung mga Duterte. O dalawa lang yan eh. O katwiran niya, kada bobombahin tayo, traitor si mga Duterte. Okay na sa inyo na walang ginagawa yung Pangulo. Kahit bombahin tayo ng bombahin, traitor kasi mga Duterte, yun lang ang katwiran natin lahat. Si Sara Duterte kasi hindi nagsasalita. No? Yun sa kanila eh. Lahat sa kanila, magandang pagkakataon para sa para magpropaganda, no? Lahat sa kanila, panay propaganda. Pero hindi yan yung tunay na mundo. Ang tunay na mundo, eto, no? May brownout sa NAIA, hindi kayang lutasin ng ayaw nyong banatan. Wala na naman. Tahimik lang kayo dyan. Bakit? Paulit-ulit po yan. Nung una, galit na galit. Heads must roll, galit na mga tao. No? Pag mga bago pa yung pero kitanayan na lang natin, may brownout ba uli? O di magtiis na lang muna yung mga pasahero. Talagang ganun eh.
Wala namang gagawin, wala namang sisibakin, wala naman eh. Ano ba mangyayari kung nagkaroon ng brownout sa NAIA? Airport po yan. NAIA, na International Airport, na Ninoy Aquino International Airport. Ano ang gagawin natin? Imbita tayo ng imbita. Punta kayo turista dito sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, sa airport, brownout. Pa-uuwi ba sa nila, maghihintay, pay-pay, brownout. Anong gagawin? Try doon mga Duterte, wala kayong gawin. Isisi yan lahat. Abangan nyo po kung paano po nil-connecta yan sa mga Duterte na naman. Yung brownout na ngayon sa NAIA. Hindi na po yan nakakatuwa sa mga Pilipino. No? Lahat po ng gagawa ninyong kapalpakan, biglang may sumulpot ng mga resort sa Chocolate Hills. Duterte kasi nag-approve niyan. Duterte ang problema yan. Duterte. Malulusutan nyo po yan sa hindi po araw-araw. Yung pagiging inutil ng pamahalaan ngayon, hindi nyo po pwedeng laging isisisiyan sa mga Duterte. Yung mga tao, mananawa eh. Okay. At isa po sa mga refleksyon ng pananawa ng tao, yung pangunahin yung kampanya ngayon. Ano po ang kinakampanya ng gobyerno ngayon para tayo makaahon sa kahirapan? Chacha, economic chacha. Pangulo ng Pilipinas, nagsasalita na chacha, Senate President, lalong-lalo na po yung Speaker of the House. Nireject po ng mga tao. Rest 88%. Alam niyo po ba yung 88%? Siyam sa bawat 10 tinatanong, ayaw ng chacha. Sa tingin niyo po ba, chacha yung ano? Sa tingin niyo po ba, chacha yung inaayawan ng mga tao? Mag-isip kayo. Yung sisi ng sisi sa mga Duterte. Iyan. Yan mismo. Bakit hindi po kayo magiging epektibo? Bakit hindi po kayo paniniwalaan ng mga Pilipino? Alam niyo kung bakit hindi kayo paniniwalaan? Kailanman, magpasawalang hanggan. Naranasan ng mga Pilipino yung pagkaroon ng presidente na Duterte ang apelyido. Naranasan nila na umaaksyon at hindi naninisi sa dating presidente. Alam nyo, ang dami ng pangulo na ganyan. Yung dalawang pangulo, yung mag-inang Aquino, ipaalala lang uli namin sa inyo. Ganyan na discarding. Si Cory Aquino, 6 years. Wala naman nag-Cory. Nung buhay na, nung panahon ni Cory. Durug-durug ang ekonomiya, bagsak. Ano lang ang sinasabi ni Cory? 21 years kasi, 20 years kasi mahigit si Marcos na nanungkulan, siya nagpabagsak ng ekonomiya. O dahil tayo, mga nautamang tayo, binoto natin yung in-endorse ni Cory, si Ramos. Wala nangyari, 6 years. Pero nakalusot si Cory, sinisi lahat kay Marcos Sr. Dumating yung anak, palpak din, si Noynoy, nananalo dahil timing yung pagkamatay ni Cory. Palpak din si Noynoy Aquino. Pero wala rin pong nangyari. Bakit? Sinisi lang na sinisi ni Noynoy kay Gloria Macapagal. Lahat ng mga kapalpakan ni Noynoy kay Gloria Macapagal sinisisi. Hindi na nakalusot. Sabi ng mga Pilipino, hindi na kayo makakaulit. Kung palpak si Noynoy, hindi na naboto si Mar Rojas. Niya. Boboto na lang namin tong mukhang sigang mayor ng Davao. Napatahimik daw nito ang Davao. Wala kaming alam eh. Napatahimik daw nito ang Davao. Wala raw drog sa Davao. At papatayin niya raw yung mga tulak, drug lords, etc. Naniwala tayo sa pangako ni Pangulong Duterte. At nasobrahan tayo sa galak dahil itong mamang ito, no, kakaiba sa lahat ng pangulo, pinakamalaraming nagawa. No, tandaan po, ulitin ko po, pinakamaraming nagawang presidente. Isama nyo na yung tatay ni Junior na nanungkulan ng 20 years. Pinakamarami pa rin nagawa si Pangulong Duterte. Ayan. Tapos lahat ng kapalpakan ng sumunod kay Duterte, isisisi nyo, hindi nyo mauuto yung mga tao. Dahil yung mga tao, buhay pa lahat. No? Yung gusto nyong utuin ngayon, buhay pa kami lahat.
Naranasan namin paano manungkulan yung isang presidente na hindi namin naringgan na ay hindi ko malulutas yan. Kasi kasalanan niya ni kasalanan niya nung nagdaang pangulo. Kaya wala tayong magagawa diyan. Hindi niyo masisisi. Hindi niyo mapapaniwala yung mga tao na ang may kasalanan ng lahat ng ito ay si Duterte. Ha? Binubomba tayo ng China. Binubomba tayo ng China. Paano naging kasalanan ni Duterte yan? Hindi po maniniwala yung mga tao dyan. Dahil nung panahon niya, wala tayong problema dyan sa West Philippine Sea. Nung panahon ni Pinoy, dakdak ng dakdak, anti-China kami, matapang kami, galit kami sa China, galit kami sa China. Kinunan ng teritoryo ng China. Pinoy ito, May nagawa ba yung katapangan ni Pinoy? Ngayon, anti-China kami, ayaw namin sa China, galit kami sa mga China. Binubombit tayo ng tubig. Kada magde-deliver tayo ng supply dyan sa Ayungin, may nagagawa ba? Ayan sinasabi ko, yung Pangulong may nagawa, yung Pangulong hindi natin problema yung China. Sasabihin, katro China utot nyo, hindi nyo na matutuki sa mga Pilipino. Naranasan namin yung matinong pamumuno kay Duterte. Hirap na hirap nga kayong pagbintang ang magnanakaw Di ba? Ang dami yung kinakaso, yung mga kaso ng war on drugs, pero walang kaso si Duterte ng pagnanakaw. Huwag nyo sabihin hindi kayo nagkakaso. Ang kaso ni Duterte, panay human rights violation. Pero never siyang kinasuhan sa pagnanakaw. Panay lang salita kayo. Hindi nyo mauto mga tao na lahat ng nagaganap na kapalpakan, kagagawan ni Duterte. Okay. Resounding, binasura ang mga Duterte nangangampanya, ayaw natin sa Chacha. Yung mga Marcos, tambaluslos, kakampink, dilawan, gusto nyo mag-Chacha. Sino binasura ng tao? Actually, hindi binasura yung Chacha. Kayo mismo ang binabasura, yung nangangampanya para sa Chacha. Resounding, 9 sa kada 10 Pilipino, ayaw ng Chacha. Ayaw na kayong manatili sa pwesto. Kung meron lang nga, no? Ayan mga salita nyo. No? Kung meron ngayon magsasarvey, kung gusto ba nating girahin yung China o hindi. Dalawa lang naman po ang pwede natin gawin sa China. It's either kaibiganin natin sila o girahin natin. Wala naman po. Tatlo pala. Asan si Sarte? Tinira ba tayo? May sugatan ba sa atin? Malakas na ba tira sa atin ng water cannon? Bakit wala pang sinasabi si Sara Duterte? Puro kay Sara Duterte, Sara Duterte. Matagal na po natin kinukontra yung China. Kinukundin nga natin. Kinukundin ako ang China. Para manahimik lang si Marcos Tip. Kinukundin ako ang China sa ginagawa nilang pombobomba. Pero matapos yung kundinahin, mamili pa rin kayo Di ba? Pagpipilian nyo pa rin, kakaibiganin nyo ba? Makikipag-usap ba kayo? Gusto nyo bang manatili ito na binobomba tayo? Or gusto na nating makipag-usap? Dapat tinatanong nyo rin yung mga Pilipino sa ganyan. Kasi tinatanong nyo lang, sabi nyo, alam nga na maisagot, ito ang tanong nila sa survey. Panlilin lang pa rin Gusto mo, ipagtatanggol mo ba ang Pilipinas laban sa mga dayuhan? Siyempre. Alam nga na maisagot nila, hindi ko ipagtatanggol. Tanungin nyo ng direkta. No? Tanungin nyo ng direkta. Gusto nyo bang makipagkaibigan sa China o magkagera tayo ng China? Papiliin nyo. Alam ko po sasagot ng mga Pilipino. Makipag-usap at makipagkaibigan. Simple lang Parang Chacha. Ang dami na po nating inuubos na pera dyan. Ilang hearing na yan, meron pa silang mga PI. Anong tawag dyan sa PI na nga? Panay-panlilin lang din.
Ano sinasabi nila? Pumipirma yung mga tao sa PI. Narinig na natin sa mga tape yan, di ba? Ang sabi nila, putya, itong PI na to, ano to? Ayuda. Yung pipirma rito makakatanggap ng ayuda. Pirmahan naman. Nung nalaman ng mga tao na ginagago nyo, ayuda-ayuda kayo nalalaman, nga, binasura ngayon. 88%, halos 90%. Alam niyo ibig sabihin na 88%? Siyam sa bawat 10 tinanong, ayaw ng tiyatya. Ako, maniniwala kayo sa akin, 90% sasabihin, ayaw namin ng digmaan sa China. Wala lang nagtatanong. Alam niyo kung bakit ayaw nila itanong? Malalantad sa kanila yung gusto ng tao. Makipag-usap kayo. Hindi yung nakikipagmatigasan. Good news po sa lahat ng makipag-usap. Makikipag-usap na po si Pangulong Marcos sa mga maritime issue natin sa India. Talaga ang galing ng mga timing nyo, no? China tayo may problema, makikipag-usap kayo sa mga maritime natin sa India. Ang galing ng solusyon. Isa pang solusyon nila. Lahat ng mga kakamping, pare-pareho na utak nyo. Baka hindi nagsasalita si BP Sara. Kasi hindi siya si Leni Robredo. Si Leni Robredo, ang daming sinasabi. Busit na busit nga tayo kay Leni Robredo noong araw. Na bawat issue may siyang dakdak. Wala naman nangyayari. Pag ba nagsalita si BP Sara tungkol dyan, titigil na yung China ng bumomba? Hindi naman eh. Yung iniisip ninyong solusyon, hindi po solusyon. Yung iniisip ninyo, mangampanya, wala naman talaga kayong solusyon eh. Kakamping, dilawan. Kita nyo si Raul. Tira na naman si Raul. Magaganda naman mga sinasabi nyo. Kaya lang hindi po dapat pinagdidebatihan yan eh. Dalawa lang po yan. Kung ikaw presidente, dalawa lang pagpipilian mo sa China. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.